Alam ng buhay na siya'y mamamatay, ngunit ang patay ay walang anumang nalalaman. Wala na silang pag-asa at nakakalimutan ng lubusan. Nawawala pati kanilang pag-ibig, pagkapuot at pagkainggit. Ano pat wala silang namamalayan sa anumang nangyayari sa mundo. Isa ito marahil sa mga bersikulo sa banal na kasulatan na magpapaalala sa atin ng lubos sa kahit na sino man na sa oras na pumanaw ang isang tao, hindi na ito kailanman magbabalik sa kahit na anong porma. Kaya kung susumahin ang ilang paranormal studies, maniniwala ka kaya na hindi na kaluluwa ng yumaong mahal sa buhay ang naiiwan rito sa lupa, bagkus ay mga imaheng gawa-gawa ng demonyo ang iyong nakikita at ginagawa nila ang mga bagay na ito upang ikaw ay linlangin. Oras na naman na. Sa puntong aking isinend ang kwentong ito sa Red, ay halos magsasampung taon na akong teller. First time kong malipat ng branch sa loob ng isang dekada kong serbisyo sa isang sikat na bangko. Sa katunayan, ang hakbanging ito sa Red ay dulot ng pagiging reliever ko sa isang kaibigang teller na nakatakdang manganak ng mga panahong iyon, kung kaya't mabilis akong umuo sapagkat ang isa rin sa iniisip ko ay pagkakataon na rin para mabago ang working environment ko. Sa mga tigapakinig at solid HTV positive na hindi man katulad sa aking trabaho, alam naman natin na ang gawain na halos araw-araw nang naging bahagi ng ating buhay ay tiyak na pagsasawaan o kadudulutan ng ikangay burnout. Kung kaya't nasilip ko ang pagkakataong ito para kahit man lang may mabago sa nakagawian. Sa katunayan, Sir Red, ay masasabi kong ang swerte ko dahil simula nang mailipat ako ng branch ay meron din akong nahanap na paglilipatan na boarding house na may kalapitan lamang sa workplace. As in, walking distance lamang po siya at halos isang kanto lamang ang layo sa aking destino. Hindi ka mapapawisan kahit nakadoble ka pa ng makapal na asul na blazer na siyang company uniform namin. Nagawa ko ang paghahanap ng malilipatan ng halos wala pang ang kalahating araw, dulot na rin ang pag-iikot-ikot sa area at sakto talaga na may nakita ako sa hindi kalayuan na nakapaskil sa may gawing gate ng bahay na iyon na naghahanap ng female boarders. Hindi na ako nagdalawang isip o nag-atubili kung kaya't nag-inquire ako at talagang sa kaswertihan ko, Sir Red, otomatiko ay napa-oo at nagkasundo kami ng aking magiging landlady. Itinuro din niya sa akin agad ang bakanteng kwarto na kung saan may mga makakasama din ako sa loob. Sa pagkakataon na itinur niya ako sa loob ng boarding house, hindi ko pa personal na na-meet ang mga makakasama ko sa kwarto at maging yung mga nasa kabila sapagkat may pasok din daw sila. Kung bakit din agad-agad ay napa-oo ako dahil una, malapit ito sa palengke, malapit sa mall at maging sa mga bar at restaurant kaya tiyak ay hindi ako mabuboring. Para hindi naman po sabihin ng inyong mga tigapakinig na masyado akong confidential sa mga information, itong area na ito ay nasa gawi lamang po ng kung tawagin ay Maltay Street sa siyudad ng Dagupan. Sa unang 4 na buwan kong inilagi sa boarding house na iyon, everything was normal. As in, masasabi kong perfect at sulit talaga ang ibinabayad ko kada buwan dahil bukod sa maganda na ang ambience
ay libre pa ang supply ng maiinom na tubig, gayon din ang gasol at lalong-lalo na ang wifi. Subalit hindi kabilang sa perfect stay ko ang isang gabing naiwan akong mag-isa sa boarding house na iyon. Nang mangyari kasi iyon, Sir Red, ay pasadya akong nagpaiwan dahil nag-girls night out ang mga kasama ko sa kabilang kwarto. Hindi rin naman kasi ako talaga pala party at hindi rin naman masasabi na introvert ako, basta't hindi ko lang gusto. Mas pinili ko nga ng sandaling iyon na itulog o ipahinga ang katawan ko kesa ipuyat ko. Sinabi ko nga din sa kanila na nunod na lang ako dito sa bahay, meron din kasi akong inaabangan dito sa Netflix eh. Sa kasagsagan noon ng panonood ko ng isang horror film sa Netflix, dito wala nang intro-intro, Sir Red. Bigla ay nakarinig ako ng parang umiiyak na babae. Ang iyak po niya ay umaalingaw-ngaw. Nagtaka talaga ako. Akala ko nga noong una ay nanggagaling lamang iyon sa pelikulang pinapanood ko. Hininaan ko yung volume ng aking pinapanood hanggang sa mapagtanto ko na ang tinig na iyon ay nanggagaling pala sa labas ng kwarto. Nung unay inignore ko yung ingay, kaya pinasak ko talaga ang earphones ko sa kanilakasan ng volume ng aking pinanonood. Pero wala pang ilang segundo, muli kong nadinig ang halos kaparehong tinig. Sa pagkakataong iyon, Sir Red, sukat ko na tila mas lumapit ito sa kwarto na kung saan ako naroroon. Pinindot ko yung mute button ng aking player at pinakiramdaman ko ang tinig. Nakapasak pa rin ang earphone sa aking tenga, pero dinig na dinig ko talaga ang iyak na umaalingaw-ngaw. Babae siya at nakatitiyak ako dun. Nakiramdam ako. Nagmasid, kinig na kinig. Ultimo maging yung paghinga ko nga at tibok ng puso ay nadidinig ko na, pero mas nangingibabaw talaga ang pag-iyak na iyon. Kinilabutan ako automatically, Sir Red, lalo at napagtatanto ko na papalapit ng papalapit ang tinig. Nagsimula na rin akong kabahan, pero dahil hindi naman talaga ako madaling maniwala sa mga supernatural occurrences, nilakasan ko ang aking loob. Dahan-dahan kong tinanggal ang earphones ko. Marahan din akong naglakad at nagtungo sa gawin ng pinto. Marahan ko rin iyong binuksan. Lumabas ako ng kwarto at sumilip sa baba sa pag-aakala naman na meron ng tao doon. Ngunit binati lamang ako ng kadiliman at ang liwanag na nanggagaling sa baba ng aming boarding house. So dahil sa aking nakita, ipinagpalagay ko na naroroon na ang aking mga boardmates. Baka lasing kaya nantitrip. Ang tanging liwanag ko lamang ng sandaling iyon mula sa second floor, Sir Red, ay ang nanggagaling doon sa poste na siya naman ding katapat ng bintana ng second floor. Bahagya akong tumalikod pabalik sa aking kwarto. Bigla akong napatigil nang muli ay nadinig ko ang pag-iyak ng babae. Sa puntong ito, malapit na siya sa kanang tenga ko. Nanlaki ang aking mga mata. Kumabog lalo ang aking dibdib. Otomatikong napahawak ako sa doorknob ng mahigpit na mahigpit.
Hindi ko talaga binaling ang aking mga mata o ang aking ulo man lang sa kaliwa o kanan dahil damang-dama ko talaga, Sir Red, ang tinig niyang iyon na ang lapit-lapit lang. Tinindigan na ako ng balahibo kahit yung mga maninipis at maliliit na balahibo ko sa katawan ay nagsitayuan talaga. Napapikit na lamang ako habang nangangatog na ang aking tuhod. Segundo pa'y tumigil ang iyak ng naturang babae. Iminulat ko ang aking mga mata ng marahan. Nilingon ko at iginala ang aking paningin. Sobrang bagal ang ginawa kong paglingon para masigurado kong nag-iisa nga lang talaga ako ng gabing iyon. Pilit kong pinakiramdaman kung saan nanggagaling ang iyak habang pahigpit pa ng pahigpit ang hawak ko sa doorknob. Huminga ako ng malalim. Unti-unti, binuksan ko paloob ang pinto at akmang papasok na sana ako muli sa aking kwarto nang bigla-bigla ay may babae na nakasuot ng padyamang puti at nakakulay pulang t-shirt ang walang ano-ano'y bumitin sa aking harapan. Saktong-sakto talaga, Sir Red, sa aking muka ang kanyang mga paa at tiningala ko pa siya at doon ay nakita kong nakabigti iyon. Nagsisisigaw ako para makahingi ng tulong at sa hindi ko rin maipaliwanag, natalon ko ang malalaking baitang mula sa second floor ng aming boarding house hanggang sa nakalabas ako ng bahay. Ilang metro lamang ang layo ng boarding house mula doon sa itinakbo ko pero hapong-hapo na ako. Ang pakiramdam ko ng sandaling iyon ay tila baga nabuhusan ako ng mainit na tubig. Yung pakiramdam na nakatayo kahit ang maliliit na balahibo mo hanggang sa batok. Nakatitig ako sa bintana ng boarding house, partikular sa aking kwarto, hanggang sa nagulat na lamang ako sa isang malakas na tapik. Nakita ko ang aking boardmate. Nagtawanan pa nga ang iba ko pang mga boardmate habang pababa ng tricycle mula sa kanilang pinag-girls night out na bar. Tinanong nila ako kung anong nangyari. At hindi na rin ako nagdalawang isip na isalaysay sa kanila ang buong kwento. Itinuro ko pa sa kanila ang bintana sa pagbabakasakaling may makita din sila doon. Sa pagbabakasakali na makikita din nila ang babaeng nakabigti. Sa pagbabakasakali na mapatunayan ko na hindi ako namamalikmata o gumagawa lamang ng kwento. Ang isang kasama pa nga nila ay niyaya na akong pumasok pero mistulang nakapako ang aking mga paa sa kalsada. Ilang minuto pa bago nila ako tuluyang nakumbinsi na pumasok na at pinatulog na muna nila ako sa kwarto nila. Pero kahit anong baling o pagpapagod sa aking isipan ay hindi ako nakatulog kahit pa sinamahan na nila ako sa kanilang kwarto. Kahit wala naman talaga, pero hindi ko malaman kung bakit nadidinig ko pa rin ang iyak at ang pag-alingaw-ngaw nito. Hindi ko rin alam kung half asleep or half awake ba ako, pero talagang hindi ko kinaya ang araw na iyon. Dahil doon, nag-decide ako na maghanap ng bagong malilipatan. Ilang beses rin akong hinikayat ng aking mga boardmate na wag nang lumipat dahil baka tinakot ko lamang daw ang aking sarili. Pero nararamdaman kong hindi ako magiging payapa sa bahay na iyon. Ayaw ko kasi ng ganito, Sir Red. Pagod na ang isipan mo sa iyong trabaho tapos magiging hindi rin naman payapa ang uuwian mo. Simula noon ay napilitan akong maniwala na may katotohanan ang mga multo.
na andito lang sila. Na baka mamaya ay may gawin na rin silang hindi maganda. Napagkasunduan namin ng aking katrabaho na doon na muna pansamantala manatili sa kanila. Ang aking goal talaga ng araw na iyon ay makaalis na ng bahay. Makaalis na sa boarding house na iyon. Sa isipan ko kasi hindi nawawala ang kung anumang pahiwatig ng babaeng nakabigti at ayaw ko naman nang alamin kung ano. Basta't ayaw ko. Kinaumagahan, habang hinahakot ko ang ilan kong gamit sa likod ng inarkila kong tricycle, ay may isang kapitbahay kaming agad ay lumapit sa akin. Natanong ako ng kapitbahay na iyon at sa tansya ko ay nasa mid-40s siya. Nakikita ko naman na siya kapag pumapasok ako ng bangko pero ngayon pa lamang kami talaga personal na magkakausap. Unang tanong niya ay kung bakit ako aalis. Naging vocal ako at inamin ko ang minsang pagpaparamdam ng isang multo sa akin. Nung unay ngumiti lamang yung ali. Nakita ko pa nga na bigla-bigla din ay napapailing siya. Hanggang sa walang ano-ano, sinabi niya sa akin na may namatay na daw sa bahay na iyon. Suicide. 3 taon na ang nakararaan at anak daw iyon ng aming landlady. Nang hilakbot ako nang sa huli kanyang sinabi na akala daw niya noong una ay 2 kami sa kwarto kasi madalas daw niyang makita mula sa bintana na may kasama ako. Pero sinabi kong simula nang makalipat ako sa boarding house na iyon ay mag-isa lamang ako sa kwarto at ang tanging mga boardmates ko ay sama-sama sa kabilang kwarto. Naaalala ko pa rin ang mga kakaibang naranasan ko noong pagkakita ko sa isang hindi ko malilimutang compound nang minsang mapadalaw akong muli sa ilang kamag-anakan sa Malabon. Wala na roon ang bahay na tinirhan namin noong 12 years old pa lamang ako. Medyo may kalumaan na rin ang bahay noong mga panahong iyon pero nakatitiyak ako na kung pagbabasehan ng mga materyales ay matibay talaga ang bahay na iyon. Nakatirik ang bahay noon sa gitna ng compound na ito kung saan malayo ang distansya ng mga kapitbahay. 4 lang kami ng nanay ko ang tumira doon kasama ang tito at tita ko na bagong kasal lamang ng panahong yun. Naaalala ko rin na si tatay noon ay nasa barko at solong anak lamang ako. Wala akong malay sa halaga ng paupahan noon pero ang sabi ni nanay ay nasa 2,000 pesos lamang kada buwan ang ibinabayad sa bahay. Sa tingin ko nga ay masyadong mura ang ganoong halaga para sa isang bahay na may 3 silid sa taas, bodega sa likod ng kusina at may veranda pa sa harapan. Ang sabi nga nila, if it's too good to be true, malamang na may nakatagong lihim kung bakit mura ang bahay. Unang tingin ko pa lamang sa bahay ay may iba na akong naramdaman dito. Sa labas ay mararamdaman mo talaga ang kalungkutan na matagal nang bumabalot dito. Basta't iba yung ambience niya. Parang pinaglipasan na ng panahon dahil ang estilo nito ay ganoon sa mga bahay noong panahon pa ng mga Kastila pero ang sabi naman ni nanay ay nasa 40 plus years pa lamang daw ito nang maitayo. So mga bata pa lamang daw sila ay doon na sila sa bahay na iyon. Malayong kamag-anak kasi namin ng may-ari nito subalit nagtungo na ito sa Amerika kung kaya't pinapaupahan na lamang ang naturang bahay. Nagkataong naghahanap kami ng mas malaking matutuluyan at malilipatan at tiyempo namang bakante ito.
Nay, saan ko to ilalagay? Tanong ko kay nanay habang inilalabas ang isang box na kasing laki ng kahon ng sapatos. Tumutulong kasi ako noon sa pagliligpit ng mga gamit namin. Dun mo na yan ilagay sa magiging silid natin sa gitna. Yung sa dulo lang ang sa tito at tita mo, kaya wag kang papasok dyan ha. Sa 1 linggo pa sila lilipat dito. Sige po. Wika ko, sabay bit-bit ng kahon na paakyat sa 2nd floor. Tinungo ko ang gitnang silid na itinuro ni nanay upang doon ko ilagay ang aking bit-bit. Napansin ko na may kama na rito. Paggamit siguro nung may-ari. May sofa na rin kasi sa sala at mesa sa silid kainan. Iniwan na daw ng dating nakatira dito ang mga iyon. Inilapag ko ang kahon sa ibabaw ng kama. Sinipat ko ang kabuuan ng silid. May kalakihan ito at medyo maalikabok na. Pababa na sana ako ng sandaling iyon nang walang ano-ano'y makarinig ako ng kalabog sa saradong silid sa bungad na katabi ng hagdan. Nilapitan ko ito at tinangkang buksan, subalit nakakandado ito. Inisip ko na lamang na baka daga lamang iyon, kaya bumaba na lamang ako. Sa aking pagbaba ay agad kong tinanong si nanay kung bakit sarado yung unang silid at nakakandado. Ang habili ni nanay, naroroon pa daw kasi ang iba pang mahahalagang gamit ng may-ari kaya bawal itong buksan at ikinandado. May narinig po kasi ako na parang kumalabog dun. Hayaan mo na yun. Baka daga o kaya hangin lang. Papatingnan ko na lang yan mamaya sa katiwala ng may-ari. Mahirap nga din, baka dagain tayo rito. Sirain pa yung mga gamit natin. Mahirap na. Dire-diretsyong saad ni nanay habang isa-isang inilalabas ang mga abubot mula sa kahon. Nay, labas muna ako ha. Makikipaglaro muna ako dun sa mga batang yun oh. Pagpapaalam ko sa kanya. Pinayagan naman niya ako pero sa kondisyon na wag daw akong lalayo. Agad akong tumakbo papalabas at namataan ko ang ilang kabataang kaedaran ko na naglalaro ng Chinese garter. Hello! Bagong lipat kami dun sa bahay na yun no? Ako nga pala si Mikmik. Pakilala ko sa kanila kahit wala namang interesadong magtanong kung sino ako. Agad-agad nilingon ako ng mga naglalaro at ang isang bata, yung payat na batang lalaki. Nanlalaki ang mga mata at sinabing, Hala! Lumipat kayo dyan? May multo kaya dyan? Subalit, Hoy! Huwag mo takutin yung bagong lipat. Yari kami sa may-ari ng bahay pag nagkataon. At humarap sa akin ang nagsalitang maputing dalagita. Sa aking tansya ay parang mas matanda siya sa akin ng 1 o 2 taon. Ako nga pala si Tina. Anak ako nung katiwala dyan. Siya naman si Jason. Pagpapakilala nito sa payat na batang lalaki na nanakot sa akin kanina. Ito naman si Kel. Pakilala naman niya sa isa pang batang babae na naka-braces. Kumaway ako sa kanila at nag-hello. Pero nagpatuloy si Jason sa sinasabi niya. Ayaw mong maniwala? Totoong may multo dyan. Basta, makakarinig ka na lang na parang tumatalbog na bola sa taas ng bahay ninyo kahit wala namang tao dun. Totoo yun. Narinig ko na yan. Sinabi ko nga sa nanay ko. Ang sabi ni nanay ko, baka daw gusto makipaglaro sa'yo nung multong nagdidribble ng bola dyan. Dilat na dilat ang mga mata nito habang dire-diretsyong isinasalaysay iyon. Maniniwala na sana ako, subalit bigla siyang humalakhak sa dulo. Yung halakhak niya na parang nakakaloko. Nakitawa na rin ako
Gayon din ang ibang mga kasama kong bata. Pero sa loob-loob ko nun, nakaramdam ako ng kaunting takot pero hindi ko na lamang ipinahalata sa kanila at baka sabihin kasi nilang duwag ako. Pag nalaman nila na duwag ako, baka lalo pa nila akong takutin. Ang sabi ko na lang, di masaya. At least may kalaro na ako dun. At muling tumawa kahit kinakabog na ang dibdib. Aba, ang tapang mo naman. Biro ni Jason. Tama na nga yan. Tara maglaro na lang tayo. Saway at pagyayaya ni Kel. Natapos ang buong maghapon sa paglalaro ko sa labas ng bahay. Pawisan akong umuwi at nasermonan tuloy ni nanay. Ano ba naman yan? Pawis na pawis ka na. Hindi mo man lang punasan yung mga pawis mo. Maligo ka na nga at amoy araw ka na. Nandun sa taas yung mga damit mo ha. Nanay, huwag ka na nga magalit. Maliligo na nga ako eh. Saka ako umakyat para kumuha ng pamalit na damit. Pero hindi pa ako nagtatagal sa silid namin nang muli ay madinig ko ang kalabog sa kabilang silid. Sa aking isipan ay muling pumasok na baka daga nga lang talaga yun, kaya idinikit ko ang tenga ko sa dingding upang pakinggan ang ingay na iyon. Maya-maya, nandilat ang mga mata ko. Dahil ang nadidinig ko na ay hindi lamang kung anong kalabog, kundi talbog ng bola at nanggagaling sa saradong silid. Dali-dali akong lumabas ng kwarto namin at tumakbo pababa ng hagdan. Nagtititili ako na siyang nakakuha ng atensyon ni nanay. Sinabi kong may naglalaro ng bola sa kabilang silid, doon sa silid na sarado at nakakandado. Sinabi naman ni nanay na, "Ay nako, daga lamang yun. Wala namang ibang tao dito kundi tayo lang. Tinatakot mo lang yung sarili mo ha? Ay siya, huwag mo ibayin yung usapan at maligo ka na." Sermon ulit ni nanay habang iniwawasiwas ang hawak na sandok. Hindi na lamang ako kumibo pero kinakabahan talaga ako. Nagtungo na lamang ako sa CR para maligo pero tinalasan ko ang pakiramdam ko dahil baka may maglalaro na naman ng bola at sa pagkakataong iyon ay nasa loob na rin ng CR. Minadali ko ang pagligo dahil kinikilabutan pa rin ako. Ang pakiramdam ko kasi ng sandaling iyon ay parang may nakamasid sa akin at nasa loob lamang siya ng banyo. Matapos kong maligo at magbihis ay agad akong lumabas ng banyo. Nagtungo ako sa kusina upang maghanap ng makakain. Doon ay may nakita kong hotdog at sinangag na favorite ko kaya kumuha na ako ng plato para kumain ng palihim. Kakain na lang ulit ako mamaya kasabay ni nanay. At napahagik-gik ako sa aking naisip. Akma na akong sasandok ng sinangag nang may maramdaman akong malamig na hangin sa likuran ko na parang may dumaang tao. Agad ay, "Nay?" Pero wala naman si nanay paglingon ko. Agad akong kumaripas ng takbo papalabas ng bahay at doon ko namataan si nanay na nakikipagkwentuhan sa katiwala ng tinitirhan namin. Naiiyak ako at hindi ko alam kung dahil ba sa takot o dahil hindi ako nakakain ng sinangag at hotdog. Pero sabi ko sa sarili ko na ayoko namang maiwan ng mag-isa sa bahay na iyon. 1 linggo matapos naming lumipat ay nakasanayan ko na rin na huwag pansinin ang naririnig kong talbog ng bola mula sa second floor. Basta
Ang nasa aking isipan, hindi siya magpapakita sa akin. Hanggat ganoon ang estado at tanging pagpaparinig lamang ng kung ano-anong tunog ay ayos lamang talaga sa akin. Hanggang sa isang araw, hindi ko nadatnan si nanay sa aking pag-uwi galing sa school. Hindi ako dumiretso sa loob ng bahay dahil ayaw ko na namang makaramdam ng kung ano-ano. Basta't inilapag ko muna ang bag ko sa upuan sa veranda, saka ko tinungo ang electric fan upang magpahangin. Nilaksan ko ito hanggang sa number 3 para siguradong aabot sa kinauupuan ko. Naupo ako at nagsimula ng magbasa ng lessons ko nang maramdaman kong walang hangin na umaabot sa akin. Akala ko nga ay nag-brown out kaya't iniangat ko ang tingin ko patungo sa electric fan, subalit umaandar naman ito at tiyak kong malakas dapat ang hangin na aabot sa akin, pero sa hindi ko maipaliwanag na pagkakataon ay wala akong maramdaman. Parang merong kung ano o sino ang nakaharang sa electric fan. Sa sobrang takot ko ay naibagsak ko ang libro ko at patakbong tinungo ang bahay ng kalaro ko. Ayokong mamalagi doon ng mag-isa. Kahit nasa veranda, kahit na hapon pa. Lagi pa namang umaalis si nanay dahil namamasukan ito sa opisina ng tita ko. Hinihintay ko na lamang talagang makauwi si nanay bago ako bumalik o kaya naman ay pumasok sa bahay. Sa katunayan ay marami pa pong iba pang kababalaghan ang naranasan ko sa bahay na iyon sa ilang araw pa lamang ng pagtira namin. Minsan ay may nadidinig ako sa kusina na tila nagtitimpla sapagkat talagang madidinig mo ang pagtunog ng kutsara sa tasa. May ilang pagkakataon din na maaabutan ko talagang kusang nagpa-flash yung aming inidoro sa CR kahit ako lang ang tao. Kahit nga pala daw si nanay ay naririnig iyon, pero sinasabi niya lamang sa akin na baka sira ang flash. Hindi ko alam kung bakit kahit may mga pagpaparamdam o pagpaparinig sa loob ng bahay ay ganun na lamang palagi ang sinasabi ni nanay. Hindi ko alam kung kinukumbinsi ni nanay ang kanyang sarili na wala talagang mga multo, na walang something weird or paranormal. Hindi ko rin alam kung sinasabi lang niya yun para hindi rin ako matakot. Pero ang pinaka nakakatakot na naranasan ko ay noong makakita na ako ng anino na nakaupo sa sofa na paggamit ng may-ari. Tumakbo talaga ako kay nanay noon at umiyak ng umiyak. Nilagnat ako noon dahil sa nakita ko, kung kaya't ipinatawas niya ako. Sa tawas ay lumitaw na nakatuwaan daw ako ng ilang hindi nakikitang kaibigan sa bahay. Hindi ko alam kung ano ang tinutukoy ng albularyo at wala naman din akong balak na alamin kung ano pa sila. Sa katunayan, 1 buwan lamang ang itinagal namin sa bahay na iyon at napalipat na kami sa ibang lugar. Iniwan namin ng tito at tita ko pero hindi rin sila tumagal sa bahay na iyon. Sa ngayon, mistulang ala-ala na lamang ang bahay na ito. Moderno na at tabi-tabing apartment na kasi ang nakatayo sa dating kinatitirikan ng naturang lumang bahay. Iniisip ko tuloy nung ako ay napabisita doon na kung naroroon pa rin ba ang mga ikangay unseen friends na sinabi ng nagtatawas o hindi kaya'y sumama na rin sila sa pagkawala noong giniba ang bahay. Kung narito pa rin sila, malamang na nararanasan pa rin ng ilang nakatira rito ang kakaibang naranasan namin noon. Hanggang sa itinigil ko na lamang ang pagmumuni-muni ng nakakatakot na nakaraan
at ipinagpatuloy ko na lamang ang paglalakad patungo sa bahay ng mga kamag-anakan ko.